Masalo sa trail building, biruin mo, pupunta ka ng Cebu, pupunta ka ng Davao, pupunta ka ng Ilocos. So, libre. Libre na nakakagala ka, tapos may sweldo ka pa. So, yun yung pinaka-best part niya. 3, 2, 1. So yun. 3, 2, 1. Let's go! So yun, welcome back sa Trails and Stories mga pare. So kung first time mo makikinig o manunod dito, ang Trailside Stories ay mga kwento na umiikot sa trail. So hindi lang ng mga rider, kasama rin syempre yung mga tao na bumubuo sa community. Lahat ng tao may impact sa community. So para nga sa kwentuhan natin ngayon, episode 6, ang makakasama natin ay matuturing na sigurong alamat sa larangan ng trail building. Hindi lang sa trail building, kasama rin yung pag-organize ng mga event. So ito nga recently, yung katatapos lang na race na Brusco Pacific Coast. So wag na natin patagalin pa, i-welcome na natin Trailside Stories, ang race director nga ng Brusco Epic Race na si Sir Jason Pabrian. Yun sir, good morning sir. Yes, good morning. Welcome sir, tsaka salamat sa pagpapaunlak sa interview. Tsaka syempre, congratulations dun sa katatapos lang na event. Medyo kinakabahan ako guys. Yes, salamat. So yun sir, para simulan natin yung kwentuhan Okay. Paano nga ba nagsimula yung Brusco Pacific Coast Epic Race, yung konsepto nito, tsaka yun, bakit sa Nakar? Actually, since 2016. So, ito talaga yung pinag-upisa ng istorya niya. So, 2016, meron kami sasaliang event sa Cordillera. So, ngayon, ginawa namin nung may-ari ng Sandugo na mag-training. So, nag-training kami 2016. Galing dito sa Mateo, papunta ng General Lacar, Quezon. So, first day namin, tulog kami sa bayan ng General Lacar. Then, second day, sinudsod namin yung bundok ng General Lacar na yan. So, November 28 yan, 2016. So, simula nakita namin, ganda pala ng General Lacar. Sakto, may ilalabas kami mga bike. Yun yung Brusco bike. So, nung ilalabas na namin yung bike, tapos nakita namin yung event galing sa Cordy. So naisip namin na bakit hindi natin gumawa rito ng parang epic race din. So ngayon, sinuportahan naman ako ni boss. Sabi ni boss, sige, gawa ka. So kaya ang unang event namin, August 2017 ng Brusco. Kasi itong General Lacar, complete package siya So pagdating sa outdoor activity, masalo sa mountain bike. Tsaka sa sobrang dami ko na naikutan sa buong Pilipinas. So ito lang yung nakita ko na sunod-sunod na ilog na sobrang lahat malilinis. Tapos Pacific Coast kasi nasa gilid ka ng dagat. So ang ganda ng dagat niya, makita mo kulay blue, di sa kabilang side naman, mountain naman. So perfect talaga siya. Tapos meron pa mga konting river crossing. So maganda yung area. Yun. So, tapos sir, di ba kada category niyo dito sa General Nakar, paano yung proseso niyo sa pagpili ng ruta? Kasi parang minsan iniiba-iba nyo iniiba-iba namin para lang, actually doon lang din umiikot yung buong ruta. Iniiba-iba lang namin taon-taon para kasi pangit naman pag sa isang taon yun din gagawin mo So parang ginagawa lang namin ngayong taon na to, ikot ka sa bayan, tapos next year hindi ka naman iikot dito, so diretso ka lang para mag-iba-iba lang siya. Pero halos lahat ng buong ruta doon lang din yun sa buong stretch na yun. Tapos bilang race director, paano mo naman sinisigurado na, kasi pampito na ngayon, di ba? So, paano mo sinisigurado na laging smooth yung karera? Siyempre, with tulong ng LGU ng General Lacar yan. So, sa General Lacar naman kasi, very supportive lahat ng yung mayor dyan. Kahit yung dating mayor, tsaka yung bagong mayor ngayon. So, supportado kami yan. Isang request mo lang dyan, padating sa safety. Kaya kung mapansin mo, minsan sasabihin nila, wala mo nang babiyahe mga tricycle or mga So pinapa-stop nila yan. Merong oras na pwede na kayo lumabas. So ganun sila kasuporta ang General Lacar. So LGU talaga? LGU, yes. Tapos, di ba, parang 7 years na siya. So, ano yung napansin mo or yung ginawa nyo na parang improvement kada race, yung pag-i-evolve ng race, ano yung nababago taon-taon? Yung parang nakita mo na nung parang last year wala yung ganito o kaya yung mga learnings mo from previous race na ina-apply mo para ma-improve lagi yung race. Ini-improve namin yan mas lalo pagdating sa mga sa mga safety and mga U-turns. So ini-improve namin yan. Kaya kung mapansin nyo ngayon, ang ganda na ng mga U-turn, nalalaki na ng mga U-turn.
Tapos sa mga U-turn, meron na kaming mga nilalagay ng mga timing, ng mga timer dyan. Then pati sa mga food, inaayos namin kahit konti. So, minsan yung iba, nakukulangan. Pero actually, ginagawa naman namin ng paraan para talagang halos lahat makakain naman. Kumbaga, pinapakinggan nyo rin yung feedback ng mga player, no? Oo, lahat yan. Kasi hindi rin naman kami, pangit din naman kung ikaw lang yung masusunod. So, dapat nakikinig ka rin doon sa mga comments kung ano yung dapat gawain. Ano lang, fun question lang, dun sa mga laging suki mo lagi sa karera, sino yung laging may request? May mga tropa mo rin naman. Ay, kaibigan natin yan, walang iba dyan. Si Rodrigo Magsino. Taga Batangas siya. Tsaka sila Joel Diazas, mga kaibigan natin. Anong mga common na request nila? Pag may request nila, Jason, wag naman doon sa maputik na area. Kasi pag gumawa ka ng option 2. So, ganun lagi nila request sa akin. So ako naman, syempre, nakikinig naman ako sa kanila. Para naman, kasi nakikita ko naman, alam din nila kung ano yung tama at saka mali eh. So minsan kasi, parang kahit race director ka, hindi mo naman nakikita lahat eh. So sila, nakikita nila, kaya sinusunod ko rin sila. Kumbaga iba rin yung yung parang experience mismo nung kumakarera. Kasi sila yung nakasakay doon sa bike eh. Tapos sir, ano naman, bilang race director nga, ano yung mga kalimitan na nagiging challenge nyo pag-organize ng mga ganitong event? Yung team nyo, ano nagiging challenge sa inyo? Ang challenge dyan, kunyari, yung a day before or lumakas yung ulan. Tapos, syempre, ang trail natin, may mga river crossing. So, kaya kailangan meron ka na agad option. So, yung mga ilog naman may mga tulay. Tama. So, ako ginagawa ko lang, parang medyo so, sa ilog ko pinadadaan. Pero, pag umulan ng malakas talaga, nakaabang naman agad yung tulay. So, yun yung mga challenge. Tsaka yung mga, syempre, wag naman yung mga disgrasya. So, yun. Challenge yan. So, kaya hanggat kayang maayos namin yung ruta na mas maganda, maayos, malagyan ng matinong safety. So, dun kami. Tapos, di ba, parang sa research ko, yung Brusco, parang may mga race din siya sa ibang lugar eh. Ngayon ba, may mga plano ba ulit kayong magpa-race ulit sa ibang lugar na hawak ng Brusco? Sa ngayon, ayusin pa namin lahat nila, boss, yan. So, pero siguro, si boss naman, mabilis naman yan kausap. So, naikinig naman yan. Dati, marami kasi kaming event ng Brusco. Mas lalo, meron pa kami dati dito, isang bahay ng Brusco dyan sa East Ridge. So, yung East Ridge dyan, halos every month, meron kaming race dyan. Dito, meron din kami dito sa Mateo. Meron din kami sa Guimaras. So, maabot kami dyan hanggang Mindoro ng Brusco. So, dati kasi very active yung yung paglabas namin ng mga merch, no? Mga merch ng Brusco. Ngayon kasi medyo nabawasan kasi nasagasaan talaga ng pandemic. Pero ngayon naman nagre-recover yan. So, hindi natin alam baka ngayong taon na to or next year baka maglabas si boss ng mga bagong mga bagong race sa ibang lugar din, tsaka merch. Tapos sir, yun nga, first time ko kasi sumali dito sa Brusco Epic Race. Itong katatapos na, nakita ko na parang sobrang ganda ng lugar. Tapos lalo ngayon, parang sobrang boom ngayon ng gravel eh. Parang yung mga tao ngayon, medyo gravel racer eh. Kumbaga, gravel. Naisip ko, dahil sobrang ganda nga ng lugar, may mga hakbang din ba kayo na maparami pa yung mga foreigner na sumasali? May nakita ko mga foreigner na kasali, pero may mga hakbang ba kayo na ginagawa para, alam mo yun, para mas ma-commercialize siya, mas marami pang sumali na taga-ibang bansa? Kasi rin siya, parang dagdag din siya sa tourism ng di ba? Ng nakar. May mga ganun ba kayong mga step? Actually, meron yan. Sa proportional naman, meron lahat yan. So, kaya nga si Reisha, so, pinupush talaga namin sa kanya kahit international. Merong yung sa slide sa Facebook, minsan makikita nyo. Nagpi-play naman yan kahit saan. So, pinopromote naman namin yan. At saka sa gravel, talaga nakita namin sobrang dami na ng gravel ngayon. Marami nag-gravel so, kaya hanggat maaari, ginawa namin ng paraan, isingit namin doon sa isang category. Naglagay kami ng gravel category. Hindi rin biro kasi marami rin sila ngayon. So, dati kasi, konti lang sila na lumaro sa Brusco. Pero nung nakita namin na halos every week may mga gravel event, sabi namin sa kay boss, maglagay tayo ng gravel category. So hindi naman kami na zero, so ang dami rin lumaro sa gravel. Tapos next year ba, ano ba mga parang changes? Alam ko malayo pa pero may mga parang ano pa yung mga major na pwedeng baguhin sa Brusco para next year? Siguro next year baka
magdagdag ulit ng ano ng category. Baka habaan na. So baka maglagay tayo ng 150 na one day. 150. So tas 100, baka 75. So mawawala na naman yung ibang 50. category. So, di ba nung nakaraan parang nag-request? Dati may 30, di ba? Ngayon wala nang 30. So 50 na at saka 100. Tsaka 75. So alam mo, next year, baguhin natin. So, tingnan natin kung ano yung development din ni General. Actually, sa kanila lang kami sumusunod. Kasi, ngayon, ang ganda na kasi nung huling, yung part kasi ngayon nung area ng Lubilo, kung saan yung U-turn ng 100 kilometer. Although, matatarig ang ahon dyan, pero maayos na siya. Hindi ka mukha before talagang mahirap, maputik. So, ngayon, medyo may gravel na siya. So, manageable na ngayon. Kasi dati, inaano namin dyan, sa logistics, so medyo mahirap din kasi. Ngayon, sabi ko, sige, dagdag tayo ng 100, doon natin ilagay sa U-turn sa kabila. So yun, parang ganun, next year, baka mas humaba pa kasi baka mas mahaba na yung kalye na matapos. Di ba yung ruta niya parang ano talaga siya, di ba? Parang kalsada talaga siya. Kalsada talaga siya. May ano rin ba sa inyo yan? Para may projection kung kailan siya parang sisementohin na o wala pa naman? Actually, ongoing yung dyan, development. Pero hindi naman natin alam kung hanggang kailan yan. So hanggat pwede. Tapos, ngayon, alam ko, naisip nila yung ibang trail. Yung iba naman dinadaanan na trail, hindi naman talaga yun yung kalye. So may ibang part talaga yung kalye. Kaya yung trail na ibang dinadaanan natin, may-maintain pa rin, na trail pa rin yun. So, yun naman yung nakikita ko sa kanila. Tapos yun, sir, no? So, itatanong ko na lang din kung paano ka nga ba nagsimula maging trail builder, maging race organizer, tsaka maging mountain biker na rin. Paano ka nag-start? Actually, before, matagal kasi ako nagtrabaho sa Timberland. Actually, yan talaga yung ano ko. 2004, nag-umisa ako magtrabaho dyan eh. Parang August 3, 2004, nag-umisa ako magtrabaho dyan. So, dyan ako na-build. Tapos, ang dami kong nakakasama dyan, yung mga kaibigan, mga tropa, hanggang yun, magawa-gawa ng mga trail. Kasi taga-bundok talaga ako, dito ako nakatira sa bundok. So kabisado ko yung lahat ng slope dyan. So, kaya nung una, nakuha ko ng mga kaibigan na, saan gawa tayo trail? So, yun, inumpisahan namin, gawa-gawa kami trail, motor, 4x4, bike. So, ginagawa namin dati yan. Ngayon, mga 2008, marami ng events sa Timberland. So, nag-umpisa yan. Hanggang meron dyan, nagturo sa amin na foreigner na gumawa ng trail. So, doon natuto ng gusto. So, hanggang umalis ako ng Timberland. Unang project ko na pinakamalaking trail sa sa Cebu. Yung sa Puresa. So, yan yung trail dyan. So, tuloy-tuloy na noon. Simula na, ang dami ng mga kaibigan na, actually, mga kaibigan lang din eh. Kontak-kontak eh. Repair lang. Repair lang eh. Pre, punta mo doon, gawa ka doon. Pre, punta mo doon, gawa ka doon. Nagaya sila, yung mga ibang kaibigan natin dito, sila Kevin Tan. So, si Mega World, magpapagawa sa atin ng trail yan. Yung nga yung Arden. So, hindi lang Arden, dati Twin Lakes, tsaka sa Southwoods, ginawan ko ng trail dati yan. Tapos yun, hanggang lumaki na lumaki, dumami na dumami. So ngayon, ang dami na nagpapagawa ng trail kasi parang biglang tumaas yung demand ng mountain biking community. Medyo sa mga land developer, nakita ko yan na yung parang meta ngayon eh. Parang dapat dapat meron ka niyan. Dapat may trail ka. Kasi yung mga tao ngayon gusto nila mas malapit na sa nature. Parang sawa na sa city. Actually, yan eh. Yan yung pag nag-open ka ng isang area, pag developer ka, kailangan mo activator. So isa yan sa sa pinakamaganda activator. Talaga. Actually, pati nga mga mall ngayon, sir, napansin ko sa mga mall ngayon, hindi na uso yung saradong mall lang. Yung mga mall ngayon, ginagawa na. Open na. Open na. Gano'n na talaga ngayon. Kasi siguro nakikita nila, dami na sakit eh. Siguro, lahat ng Pinoy, health conscious na ngayon eh. Tama. Lahat gusto na mag-walking, gusto na mag-bike. Kung may time lang mga yan, baka mag-bike yan, tsaka mag-walking lahat yan eh. Tapos sir, may napanood akong video mo dati sa Timberland to. Parang nabanggit mo dun na nag-start ka dun as eco-volunteer. Yes, So curious lang, ano bang ginagawa ng isang eco-volunteer pag sinabing eco-volunteer? Before ko dun, nag-aano kami yung, kunyari may mga events, tapos yung mga tanim-tanim doon. Kasi, yan eh,
Nagbenta sila ng parang mga farmlat. So, isa tayo dyan sa naging trabahador dyan. So, nag-assist tayo dun sa mga bisita. So, yun. So, parang kayo yung parang nililibot nyo sa loob ng tinuturo namin sila. So, parang parang tinuturo nyo rin din kung ano yung mga pwedeng parang available. Gawain. Yes, nice. Tapos, sir, yun nga, nakita ko na kung saan ka na nakarating pagbibuild ng trail, may Cebu, Ilocos, mayroon pang Isabela. Sa lahat ng trail na nagawa mo o nahulma mo, ano ba yung masabi mo na na parang pinaka-favorite mo? Actually, lahat sila paborito ko. Meron lang sila pagkakaiba-ibang mga features talaga. So, sa Cebu, maganda rin yung sa Cebu. Actually, halos lahat, puro magaganda naman yung area. Talagang meron lang silang pagkakaiba-iba. Kagaya yung sa General na Carnaman kasi hindi na binild yan eh. So gawa na yan eh. Ano na yan eh. Kumbaga, daanan ng mga lokal na yan eh. So hindi na namin binild yan. Hindi ka mukha kasi sa may Cebu. Talagang binild namin yan. So yan, talagang... Bubutasin, no? Oo. Ginawa talaga siya pang mountain bike talaga. So bubutasin talaga namin yung mga bundok-bundok, yung mga gubat-gubat. Pero hindi naman kami sumisira ng mga puno. Puro manual digging lang naman kami. So, para nagagamas lang. Yes, para nagagamas lang. So hangga't kayang iwasan yung mga puno, yung mga hindi kami nagpuputol. So parang yun din yung parang nyo pag ng trail, dapat walang masisira mga dapat puno. Wala. Dapat maintain lang siya dyan. Actually maganda pag maraming puno eh. Kasi syempre, gusto mo ba nagbabike ng diretso sa araw? Syempre maganda yung may, kahit pa paano may mga canopy na mga puno. Tapos sir, di ba, ang tagal mo na nga sa trail building, ganyan. So, medyo sabihin natin, kabisado mo na rin yung paghuhulma ng lupa eh. Pero ano ba, may mga challenges ka pa rin bang kinakaharap sa pagbuo ng trail? Ano yung pinakamatinding challenge mo pag gumubuo ka ng trail? Ang challenge dyan, yung minsan pag di mo kabisado yung area. Minsan, ang haba-haba na nagawa mo pagdating sa dulo, dead end pala na may mga batuhan, tapos iba na yung may-ari ng property. So minsan nagiging problema na pag-build ng trail, mas lalo kung walang mga proper coordination doon sa mga kapitbahay. So kung gawa ka lang ng gawa, kami one time nangyari sa amin yan eh. Hindi ko na sabihin kung saan lugar. Pero pagdating sa dulo, habulin kami ng taga eh. Kasi lampasan pala kami doon sa sa property nung gagawin namin. So sabi ko, balik. So yun yung mga challenge talaga. Pero yung mga private naman ng mga developer, sigurado, nakabakod yung paikot. So doon may mga challenge din kasi minsan may lalalim ng bangin. So, paano mo ililipat yung trail? Paano mo itatransport yung trail sa kabilang side? So, mahirap. Tapos, gawa na yung trail, biglang guguho yung lupa. So, yun yung mga mahirap. Mas lalo pag inabot ng ulan. Yun yung problema. Bago kayo magsimula, sir, na bumanat paggawa ng trail, ano yung mga kalimitan na, ilang araw nyo sineserve yung lugar, tapos ano yung kalimitan na ginagawa nyo? Ano yan? Before mag-umpisa yan, at least 1 week before. 1 week, Iikutin yan, iti-trailblaze yan, imamark yan. So doon sa pagmamark, susukatin na namin yan, gagawa na namin ng map yan. So pag nagawa namin ng map yan, hindi naman 100% ng map na ginawa mo, yun ay magagawa na trail. Siguro mga 70% lang kasi yung mga slope, kailangan mong basahin na maigi. So yun, mga 1 week before bago kami magbutas. Pero mark na yan. Naka-mark na yan. Tapos pag nagawa na namin yan, mabilis lang naman gumawa ng trail. Kasi kadalasan, pag nagdala ako ng tao dyan, mga 8 tao hanggang 10 tao. Yung 1 kilometro, 1 araw, kaya namin gawain eh. Basta yung area maganda eh. Pero pag puro bangin, medyo mahirap. Baka 100 meters lang per day ang magawa. Ano yung pinaka matagal nyo parang pinaka nahirapan ka na gawin na trail? Parang ang tagal nyong binuo. Yung Poresa. Sa Cebu. Cebu. Kasi yan eh. Bundok-bundok yan. So, syempre, ayaw naman namin butasin yung bundok na maraming maapektuhan. So, hinahanapan namin ng tamang slope. So, sinusunod namin yung contour kung saan siya tamang babagsak. Minsan na nagiging problema dyan, pag bagsak mo, batuhan pala yung area. So, medyo challenge yan. Hindi naman kami nagtatanggal ng mga bato-bato na yan. So, ginagawa namin, tinatambakan namin ng lupa. So, medyo mahirap. Medyo mahirap yung area na yan. Pero, ano lang naman yan. Yung hirap kasi na yun, kumbaga yung parang meron kang target na haba, tapos hindi mo magawa sa isang araw. O, konting ano lang naman yun. Konting differential lang naman yun doon sa
Tapos sir, yun nga, nung sa research ko, nalaman ko na taga dito ka talaga sa ano yan, no? Sa San Mateo, no? Nung bang nagkakaisip ka, na-imagine mo ba na, ano, na parang sa ganitong field ka mapupunta o wala ka talagang idea dati? Actually, wala talaga ako idea sa ganito. Wala kasi, syempre, wala talaga akong alam. So, hindi ko talaga alam na mapupunta ako sa ganitong komunidad. Pero, nung huli, nakita ko. So, parang tuloy-tuloy yung event. So, ginawa kasi before, motor ginagawa namin puro motor. Puro karerahan ng motor. So, nung nakita ko yung biking, sabi ko, iba rin pala yung biking. Sabi ko, ang dami palang community niyan. So, pero before kasi, ang community ng biking sa Mateo hindi ganun kalaki. Mga 2004, 2005. Dati nga, pag may event dyan, pag nilaruan ka ng mga 30, okay na eh. So, marami na eh. Kaya nung nakita ko na palaki na ng palaki, sabi ko, igagrab ko to. Sabi ko, testingin ko to. So, nung nakita ko na, parang ang ganda ng flow kasi niya. Yung biking, hindi siya nawawala eh. So, lumalaki ng lumalaki. Nung pandemic, lalo. Lalong lumaki kasi, putya, talagang walang tigil yung kahit mga bike na mga yung mga bike na mga budget meal na bike. So, ang dami, bilihan yung mga tao. Tsaka siya lang yung pwedeng service eh. Di ba? So, kaya nung nakita ko na na yung mountain bike, okay, so inano ko na, ginanab ko na. Sabi ko, yun pala yung umpisa ng nung parang pagkukuhanan namin ng bread and butter. Parang yun na rin talaga yung magiging buhay mo eh. Yun na. Kumbaga hindi na lang siya basta-basta libangan eh. Hindi na. Trabaho na rin talaga. Trabaho na rin siya. Tapos yun sir, di ba sobrang tagal mo na rin gumagawa ng mga trail, ganyan, nag-organize ng mga event. May masabi ka ba na yung parang influences mo or tinitangala mo sa ganitong larangan? Yung parang mga taong, sabihin natin idol, parang ganun. Actually, marami akong idol dyan. Sa pagdating sa mga ganyan, sila Vance Mendoza, idol yan. Tsaka yan, sila Tambi. So, Remilio, idol natin yan. So, halos sila Ian Alacar. So, mga kaibigan natin yan. Mga idol ko yan kasi yung mga yan talagang, sabi ko nga, paano kaya nila ginagawa dati yon? So, nung napag-aralan ko, like, kaya naman pala. So, pero hanggang ngayon, idol ko pa rin yung mga yan. Hanggang ngayon. Tapos, nakita ko rin sir na parang sumali ka dun sa sa parang enduro race ng Patis. Dati. Parang naka 13th place ka pa nga sa 30-39 category. Tapos, yung gamit mo na bike, yung parang Brusco 27 plus, no? Hardtail. Isa na ba to sa parang pinaka-memorable mo na race or meron pang... Yes, oo, kasi yan eh. Yun yung kainitan ng Brusco. So, syempre, nagto-torture test kami ng unit. Sabi ko kay boss, laro ako dyan. So, nag-ano siya sa akin, kaya mo ba yan? Kasi syempre, hardtail gamit mo eh. Syempre, alam mo naman yung Patis, ibang level na trail yan. So, mahirap yan. Sabi ko, sige, kaya natin yan. So, pinilit namin. So, sawa naman ng Diyos. Nag-13 phase pa dyan. Nakita ko nga yung pero ang hirap. Puro malulupit yun. Ando dun lahat. Sa category na yun. Mga active pa rin yun. Hanggang ngayon, active yung mga yun. Kaya ginawa ko, testing natin. So, nilaro ko. Okay naman eh. Kasi, tsaka tinest din namin talaga yung tibay nung Brusco. So, nakita ko, sabi ko, tibay pala nitong unit nito. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung bike eh. Ng Brusco. So, sabi ko, okay naman pala. Sabi ko. Ang hirap talaga kasi talagang kada landing mo, lagabag. May nakita nga akong comment doon, sir. Sabi wala raw sa pana eh. Nasa Indian talaga eh. Naniniwala ka ba doon? Sigurado naman. Kasi kita mo naman yung bike eh. Tapos sir, bukod dun sa trail building, no, bilang race director ulit, no, meron bang, yung pinakamatinding challenge na kinaharap mo personally na talagang parang parang sumubok sa pasensya mo, tapos sa leadership mo, kung meron man? Syempre, hindi naman nawawala sa ganyan. Pagka yung may mga event, may mga nagpo-protesta. O parang ang dami nilang mga mga comment. Kuya kayo dyan. So,
Ang ginagawa ko lang doon, kahit pero alam mo na medyo parang bad trip na. So, hinahabaan mo na lang yung pasensya. Kasi syempre, iniisip ko rin yung mga rider, pagod din yung mga yun eh, di ba? Kasi syempre, pakinggan mo rin naman yung side nila. So kaya yun yung challenge talaga na medyo parang sumusubok ng pasensya mo yung ganon sa mga event. At saka minsan may mga kailangan ka sa loob tapos yung mga marshal mo medyo hindi nila alam yung gagawain. 'Di ba? Parang meron na kang instruction diyan eh. Bakit naman ganyan na naman yan eh? So parang mga ganun lang. Hindi naman yung napakahirap na na parang normal pa rin naman na, normal pa rin. Siyempre hangga't maaari pag sa ganyan sa event, hangga't kaya mo, habaan yung pasensya mo, habaan mo talaga. Tsaka kumbaga, mas iniintindi mo pa rin siguro yung mga participants. Siyempre. Yan ang natin number one natin na dyan na iintindihin. Pero kapag mga ganyan, sir, after ng event, paano ka ba nagre-release ng stress? Ano ba usually ginagawa mo? Ako lang ngayon, meron na akong bahay dyan sa General Nakar. So, meron yung bahay ko, tabing dagat, tabing ilog. So, ako pagka after ng event, basta nandyan yung pamilya ko at saka yung buong pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko. Pupunta lang kami sa isang dagat doon o kaya maligo lang kami. So, wala na, bilis na mawala ng yan. Tsaka ako, kahit daming kahit ang daming mga problema sa event, so hangga't kayang kaya namin yan. Madali naman i-release yan eh. So, wag mo ikikip yan kasi masakit yan, mahirap yan. Pwedeng i-bike mo lang, no? I-bike mo. Kaya, ginagawa ko dyan, naglalakad-lakad lang. So, ganun lang. Hindi naman kailangan seryosohin yung dyan. Beer, sir. Kasama rin ba yan? Syempre. Hindi, lambanog. Lambanog ka? Hindi ka nagbibir? Hindi, nagbibir din. Kasi syempre sa Quezon, puro lambanog dyan. Lambanog kami dyan. Ano naman yung sir, yung masabi mo na best part ng trabaho mo bilang trail builder tsaka race organizer? Ano yung pinakagusto mo? Ang maganda dito kasi syempre nakakagala ka na. Mas lalo sa trail building, bire mo, pupunta ka ng Cebu, pupunta ka ng Davao, pupunta ka ng Ilocos. So, libre. Libre na nakakagala ka, tapos may sweldo ka pa. So, yun yung pinaka-best part niya. Kumbaga, yung trabaho mo parang gala. Tsaka family affair kami. Pag ako kumuha ng trabaho doon, kakausapin ko yung nagpapatrabaho, sabihin ko sa kanila na bago ako gumawa sa inyo, dapat kasama yung pamilya ko. Parang pinapackage mo. Pinapackage ko na yan. Kasi pag hindi pumayag, hindi na. Kasi syempre, gusto ko kasama rin sila eh. Para, sa bagay, para ma-experience din nila. Kasi magkano lang naman yan eh, di ba? Tapos, yung pakinabang naman na gagawin namin doon sa area mo, ang laki naman eh. So, marami naman pumapayag. Masali yung mga boss ko. Pumapayag sila sa ganyan. Yun yung pinaka-best part ng talaga. Ang trabaho. Trabaho. Travel, tapos enjoy with family. Kumbaga, ang opisina ko, field eh. Oo. So, iba rin eh. Marami. Ano yan? Yun yung pangarap ng karamihan eh. Yung parang, di ba parang office for today, yung mga picture-picture na kita yung dagat, kita yung bundok. As, ano naman sir, ano, sa lahat ng, meron ka bang ano, parang funny experience na parang walang masyado nakakaalam pero nakakatawa pag binabalikan mo? Ano yung mga, may ganung experience ka ba? Dito siguro sa bundok. Kasi syempre, ang pan-experience dito dati, maghapon lang ako naglalakad dyan sa bundok na yan eh. Minsan, parang may mga section na akit ka ng puno. So, one time, nalaglag pa ako sa puno eh. Dahil sa sobrang gusto ko akitin yung puno ng santol, naputulan ako na eh. So, yun yung mga pan-experience na hindi ko talaga makakalimutan. Tapos, syempre, pagkalaglag mo, wala sa yung tutulong eh. So, ikaw lang mag-isa dun sa gubat. O minsan umuwi ka, pilay ka na eh. So, yun yung mga Ano naman yan? Parang, pagka ganun na parang injured ka, anong ginagawa mo? Paano ka mo? Wala naman. Kumbaga, naman eh, yung injured naman niya, hindi naman yung malala. So, kaya pa naman makauwi. Tapos sir, di ba, bilang trail builder nga, kung makakapag-design ka ng, ng isang ruta, kumbaga, sabihin natin na ikaw talaga mismo yung magdi-design, tapos ikaw yung masusunod. Kung pwedeng lagyan ng ganito, lalagyan. Ano yung parang dream mo na na ruta? Siyempre, yung magdi-design. Yung ruta na na pang World Cup. Siyempre, wala namang ibang target lahat ng eh. So pag nagawa mo yan, talagang okay na.
So, yun, kasi syempre, ano na yan kumbaga, pang world international na yung design yan ako dito, ang ginagawa ko lang dito, pang ano-ano lang yan Medyo smooth pa, no? Oo, mga smooth lang yan. So, kasi syempre, ayoko rin naman gumawa ng sobrang technical. Kasi syempre, mas marami pa rin naman dito sa atin yung mga ng mga kaibigan natin ng mga hindi naman sila enthusiast lang. So hindi naman talaga sila sobrang competitive. Hindi naman professional, no? Mga naglilibang lang. Naglilibang lang. So pero kaya ikaw masusunod, tataasan mo ba yung mga drop, lalagyan mo ng malaking bato? Siguro pagdating ng panahon. Sa ngayon siguro hindi pa. Pero yun yung target. Yun yung target talaga. Yun yung dream. Sa observation mo ba, sir, masasabi mo na parang bata pa rin talaga yung bike community natin sa Pilipinas? Tingin mo? Sa tingin ko hindi na rin Marami na rin tayong magagaling Sobra. Yung mga national team natin, yung mga Go for Gold na yan. So, ang gagaling na ng mga yan Kita mo, pag lumalaro sa ibang bansa yung mga yan, pwesto yung mga yan So, kaya nga, kaya pagka may pagkakataon, talagang, isa yung yung Litor de Cambal, makita mo may mga trail dyan na na medyo may mga jump na. Ganda nga nun. So, nidadagdagan natin ng mga features na iba na para meron naman sila konting training sa Pilipinas. Kasi ang dami talaga magagaling sa mga siklista natin. Sobra. Hindi na siya bata para doon sa larangan ng mountain biking. So, medyo magulang na siya. Etong, speaking of sir, yung Litor de Cambal, nabanggit mo na rin. Ano bang niyan? Sino nag-isip ng design niyan? Anong inspirasyon ng design niyan? Yung may-ari kasi niyan, si Sir Roldan Alili. Siklista rin yan. So, yung area na yun, dating dating farm ng Manukan. Ngayon, kinausap niya ako kasi sabi niya sa akin na Jason, sabi niya, tingnan mo nga yung area kasi marami nang tumingin doon. So, ngayon, sabi ko sa kanya, sige, ganito na lang gawin natin, boss. Gawin natin parang park na maliit na park na mountain bike park. So, ginawa namin. Unang usapan namin, pump track lang pero nung nakita ko yung area, sabi ko, sayang naman to. Pwede natin gawan to ng loop. So, si boss, Roldan, siya, kasama nag-design dyan. Magaling din kasi nga siklista rin siya. So, alam niya rin medyo naman to. Hindi na bata si Sir Roldan din. Medyo may konting edad na rin siya. Pero mahilig hanggang ngayon. Hanggang ngayon mahilig siya. So kaya ang Litor de Cambal walang tigil ang upgrade ng trail. Nagdadagdag pa rin. Dagdag doon. Ngayon mayroon na dong may mga dirt jump na ron sa loob. So, pero iba na yung gumagawa nun. Ang mga kaibigan din natin. Iba na yung nag-maintain. Iba na. Tapos etong sir, nakita ko rin sa research ko sa Facebook mo na Itong anong pangalan ito? Itong Araneta Trail Maarat. Oo. Kamusta ba siya ngayon? Actually ngayon hindi na siya na-operate Madamo rin. Kasi pag gantong rainy season, mahirap din mag-maintain ng trail. So kaya sabi ko, wag muna. Sabi ko. Kaya hindi na muna namin siya pinapagamit. So, yun yung sa Araneta. Pero ang ganda rin sana niyan. Ang haba rin yan. Mahaba rin. Nakita ko parang 10 kilometers. Mahaba rin yan. Tsaka, ganda rin dyan. Daming puno. Tsaka, kompleto features dyan. Climb, may mga river crossing din dyan. Maganda rin yung area na. Tsaka, halos, siguro 60% yan. May canopy ng mga tree. So, kaya maganda yung area na yan. Pero yung lupa niya, hindi ba siya, hindi siya yung parang mamasa-masa? Ang sa Mateo, ang lupa rito madulas. Yung kulay parang sa patis. Parang clay ang lupa rito. Hindi siya kamukha ng lupa ng ibang lugar na itim. So, dito pula talaga siya. Kaya pag konting ulan lang, sobrang dulas. Parang may floor wax yan. So, mahirap siyang ride din pagbasa sa loob ng Kaya naman, pero syempre, pa rin, doble ingat. Medyo mahirap. Pero kaya naman yan. Konting lang sir, parang insider, kung meron ka dyan. Curious lang ako, magkakaroon pa ba ng comeback yung mga natin, yung mga Brusco bikes natin? Kasi dati actually, nung bumubuo kami ng trail bike na ganyan, dalawang tropa ko, pinambudol ko sa kanila, yung Brusco Machete. Machete, maganda yan. Dalawa yan. Meron pa naman kami mga unit ng Brusco. Kaya nga nung event, meron din kaming mga ibinenta unit dun Pero yun nga, si boss kasi medyo
na busy ngayon. Pero ngayon kasi yung anak na yung yung nagma-manage niyan. So, pwede naman nating kulitin para maglabas ulit ng mga Brusco ulit na bike. Kasi marami din sa amin talaga nagtatanong Oo nga eh. na kailan ulit maglalabas ng Brusco. Kasi nga, ang ganda rin ng naging feedback lahat dyan lahat ng bumili ng unit. So, malay natin, next year, baka meron na ulit. Baka meron ulit. Tapos sir, etong sa lahat ng naging experience mo, mula pagkabata hanggang sa maging eco-volunteer ka, maging trail builder, ano ba yung yung parang masasabi mo na isang bagay na pinaka natutunan mo na pwede mong i-share sa mga kabataan ngayon or sa mga anak mo? Pinaka lesson mo na dyan? Ako talaga ang ko lang dyan, gawin mo lang talaga kung ano yung gusto mo. At saka, ako kasi dati talagang parang walang direksyon ba? So, simula nung bata ako, kasi nga siyempre, di ba, sabi ko nga sa interview dun kay Mr. Richard Job, wala akong hilig mag-aral dati. So, pero kahit hindi ako nag-aaral dati, parang naghanap na lang ako ng mga diskarte ba? So, hanggang nakapag-asawa ako. So, nung nakapag-asawa na ako, sabi ko, magawin na natin yung style. Basta kung ano yung gusto mo, sundin mo lang. Basta wag lang masama. Sundin mo lang. Kasi sigurado naman, darating naman yung time na bibigay din sa'yo lahat yan. So, yun lang yung ginawa ko lang. Tsaka focus lang talaga. Focus lang kung ano yung gusto mo. Focus, tsaka parang may nabanggit ka rin dun na sir, na kapag may opportunity, grab mo na. Grab mo lang. Tsaka yung isa pang tumatak sa akin dun sa interview mo na yun, sinabi mo nga, kay yung parang sinabi mo na yung walang pangarap na na imposibleng makamit kung handa kang yung parang gumawa ng sarili mo landas. Oo, sarili mo landas. Dahil totoo naman yun. Kasi syempre, ako talaga, hindi mas magkano talaga, ang hirap talaga dati din dyan sa sa bundok. So syempre, ang layo nilalakad mo dyan, araw-araw, papasok sa trabaho. Kaya nga nung nagkaroon ng pagkakataon na time na, yung sa eco-volunteer nga, kaya nga sabi ko, grab ko na to. Sabi ko, kahit maliit lang kita rito, okay na to. Basta ako, ang ginawa ko lang, nag-focus doon hanggang sabi ko. Ngayon, medyo syempre, parang ina-harvest mo na lang yung mga pakikisama mo sa mga tao. Tapos, yun nga. Ako talaga, mga kaibigan talaga, sila talaga yung tumulong sa akin sobra. Mga kaibigan. Sila talaga nag-support sa akin na, pre, meron mga dito, gawin mo dito. So, yun ang ginawa namin. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy naman. Masasabi mo sir na mahalaga yung mahalaga na yung isang tao madaling turuan tsaka nakikinig sa turo. Oo naman. Siyempre. Talagang mahalaga yon. Kasi siyempre, ako kasi, pag ako tinuruan mo, isang turo mo lang sa akin. So, mabilis ko na yan mahuli. So, kaya nga dati, paborito ako ng mga boss ko eh. Kasi pagka merong mga ganyan, Jason, ano yun yan? Sama yan dyan. So yun. Yun naman talaga yung yung hindi naman sa mayabangin talaga yung nakita ko sa sarili ko din na mabilis talaga ako matuto pagdating sa kahit sa anong bagay. Tsaka willing ka rin matuto. Yes. Yun talaga. Kasi syempre, kung mabilis ka lang matuto, ayaw mo naman matuto, di wala ka rin naman, di ba? So kaya yun yung ko. Siguro kasi kung hindi mo rin pinakinggan yung mga naghikayat sa'yo na sumama pag trail build, hindi ka rin doon mapupunta sa ganung direksyon Oo. Tapos sir, may mga ka ba? Kumbaga, yan sa tagal-tagal mo na sa trail building, sa pag-organize ng mga event, sino ba yung mga tao na parang gusto mo talagang parang pasalamatan? Ako nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko dyan. Masalo kay boss. Siyempre, may-ari ng Sandugo, si Boss Job. Ano bang pronunciation ng surname nila? Paminyalagaw. Paminyalagaw. So, idol ko yan. Talagang yan. Siya talaga kasi siyempre, yung time ng nung umalis na ako sa trabaho ko. So, tinulungan ako niyan, tuloy-tuloy. Tsaka nung isa ko pang boss, si Ma'am Joy. Si Ma'am Joy Dawis. So, yung taga Manila. So, yan yung mga tumulong sa akin, yung grupo nila, yung Green Strat. Tinulungan ako niyan. Tuloy-tuloy hanggang ngayon. Yung mga project, binibigay nila sa akin yan, sa mga Ayala, sa mga Boitis. So, sila
sila nagbigay sa akin yan, ng mga project na yan. O kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy yan. Sila talaga ang pinapasalamatan talaga, yung mga kaibigan ko na yan. Tsaka sobrang ano rin nila no? Sobrang hilig din nila sa outdoor no? Oo, mas lalo si boss, tsaka yung buong pamilya yan, yung mga anak niyan. Namumundok. Lahat yan. Oo, tsaka grabe yung mga yan mag-support. Meron yan silang, imakit pa sila ng Everest. Oo, parang supporter nga sila ng yung mga Pinoy na makit ng Everest sa nakaraan, no? Oo, nag-support yan sila. Tsaka talagang nila yan, yan talaga ang unang love nila. Oo. Hiking talaga. Oo, yung mga hiking camping, yan. Camping, yan talaga. May ano ka ba dyan, sir? Kumbaga, kung maichichika mo na lang, na narinig mo sa kanila, paano ba nagsimula yung Sandugo na brand na yan? Kung alam mo lang. Ano yan nakwento niya sa akin, kasi nga mahilig siya makit ng bundok. So gumawa siya ng tsinelas na pwede sa bundok. So yun yung Sandugo. Oo nga. Yung tsinelas yan, pero pwede mong pangakit sa bundok kahit tsinelas yan. Syempre, nag-evolve ngayon, gumawa ng sandals. So, mas maganda na pangakit ng bundok. So, si boss yan, kinikwento niya nga sa akin dati, akit siya ng bundok, bebenta niya yung tsinelas siya sa bundok talaga? Yung mga kaibigan niya rin. Mga mountaineer din. Mga mountaineer din. So, kaya siguro talagang sobrang sumikat yung Sandugo na yan. Kasi masipag din talaga yan si boss. Tapos, sir, bago rin natin siguro tapusin yung kwentuhan natin, kung pipili ka ng siguro 3 tao na gusto mong siguro mag-guest din dito, makakwentuhan natin, sino ba yung 3 tao na yun, tsaka bakit? Siguro dapat yung mga lord pagdating sa mountain biking at mga cycling. Siguro si Vance Mendoza, number 1 yan, syempre. Si Eboy Quiñones, si Eboy Par. So yung mga yan dapat yung mga interview mo. Kasi yung mga yan talagang God talaga yan pagdating sa biking community. Talagang nirerespeto yan. Tapos lang sir, fan question na lang din. Meron ka bang sa mga na-observe mo lang, meron ka bang parang top 3? Kung mga halo na, yung mga dati, tsaka yung mga bago, tsaka babae, tsaka lalaki. Sino yung top 3 mo pagdating sa enduro downhill XC na rider? Sa akin, halo-halo na. Sino yung top 3 mo? Sa akin sa downhill, syempre, si Vance pa rin. Talagang yan syempre. Talaga pagdating sa yan. Lumalaro international yan So, sa downhill. Tsaka sila JR, syempre, Barba. Tsaka si Jeric. Sa downhill, yung mga yan. Tapos sa XC naman, si EJ Flores. Marami to hindi lang 3 to. Ang dami magaling sila Dave Montemayor, yung mga grupo ng Go for Gold na yan, sobra lahat ng lalakas niyan. Sa babae naman, syempre, si Yana. So, Yana. Very active yan pagdating sa tsaka si Sheng Yao. So, yung mga yan, talagang malulupit yan. Syempre, yung anak ni Eboy. Si Serbia. So, yung mga yan. Serbia Nicole, no? Si Nicole. Talagang yan. Yan yung mga idol talaga pagdating sa mga cycling sa Pilipinas. Dito, sir, sa Brusco, parang isa lang pipiliin mo. Parang kaninong performance yung sa mga, syempre, race director ka, minomonitor mo yung race Mula gun start hanggang matapos, minomonitor mo yan. Sinong rider yung parang bumilib ka talaga sa performance niya? Simula nung 1st hanggang 7th na Brusco, anong edition yun, tsaka sinong rider yun? Parang bumilib ka na, grabe yung ginawa nun, parang ganun. May ganung ka ba? Meron. Sino? Kailan ba yan? Parang Brusco 5 or parang Basta hindi ko na matandaan. Si Dave Montemayor. Sobrang bilis niya kinuha yung 100 kilometer. Ilang Parang mga 3 hours mahigit lang. Ito na yung fastest ba hanggang ngayon? 3 hours. Parang mga gano'n lang yan. Parang 3 hours mahigit lang yan. So, ang bilis niyan. Sinusundan siya kasi grupo yan. Mga Go for Gold team before. So, para mga Go for Gold. Ang bibilis ng mga yan. Sobra. Nagulat din kami. Kahit nga yung mga ibang participants, parang, paano ginawa yun Magmotor nga ang hirap Yung pakayang bike. So, yun talaga nakakabilib yun.
Oh, tsaka ito yung huli. Si yung ngayong huli si June Boy. Si Team Eknal naman 'yan. So, ang bilis din. 100 din. 100 din. Ang hirap nung trail. Ang daming climb. Pero parang mga more than 4 hours lang niya kinuha din. Pero ang hirap nung ruta ngayon. Hindi madali yung ruta ngayon. Ito na pinakamahirap na ruta ngayon. Actually, hindi. Mas mahirap yung yung dati, yung may 100 na hanggang Dinigman. Yun yung mahirap. Pero, konti lang diferensya. Ngayon, mahirap din. Kasi nga, yung parting Luwilo, ang hirap niyan. Ang tatarik ng ahon dyan. Pero, nagulat din kami kasi ang bilis din niya kinikwento nga sa akin nung nag-guide ng motor yung trangko ng motor, si Tito Will. Sabi niya, nako, hindi pa ako nakakapagpahinga ng matagal. Diyan na naman. So, pero mo, nakamotor yung hinahabol. Ang bilis niya. Sabi ko, okay ito si Junboy mukhang kargado. Sakto, siya naman kumuha ng overall champion. Bakit pala August yung yung Brusco? August kasi ang general na car, yan Ang August dyan, summer. So, tag-araw ang dyan. Tag-araw ang August dyan. Tag-araw pa yung August na yun sa kanila? Tag-araw pa yan. Medyo iba yung klima natin dito sa Manila sa kanila. Dito sa atin, umuulan na, bumabaha pa sa ibang lugar. Dyan ang init. Nitong Brusco lang, medyo okay yung weather, nakisama, di ba? Medyo malamig, medyo mambo ng konti. Pero halos yung buong August dyan, talagang mainit dyan. Dry talaga yan. Last year, ang alikabok dyan, sobrang lalim. Talagang ang kapal ng alikabok dyan last year. Buti nga ngayon, okay. Compact yung lupa. Nung kinuha ba ni, anong pangalan ng sir? Yung record holder nila sa Dave. 100? Anong weather nun? Maulan ba nun o maaraw? Maaraw din yun. Maaraw din yung time na yun. Mainit din yan dyan. So yun, mukhang napasalamatan naman na sir yung mga gusto niya pasalamatan. Tsaka marami na rin tayo napagkwentuhan sa Brusco. So, tingnan natin kung may interview natin yung yung mga tingin ni Sir Jason. Interview mo yun, yung tatlo. Kung mapapalabas natin dito sa ating munting podcast. So yun mga pre, hanggang sa susunod na kwentuhan. Maraming salamat ulit kay Sir Jason sa sa parang opportunity na to na makakwentuhan natin siya. Yun, salamat sir. Thank you. Salamat. Thank you sir Thank you. Kita-kits ulit mga tol. Let's go! 3, 2, 1.